Kasabay ng ingay ng mga sasakyan, magulong paligid at dagsa ng mga tao, ang lansangan ang naging tahanan ng ilan. Nagtitiis sila sa tabi-tabi. Nagkakasya sa papatak-patak na baryang iniaabot ng mga nagmamagandang loob. Ganyan ang ilang taong naging buhay ng isang dating kilalang artista at sexy star. Bago siya dinala sa isang pasilidad dito sa Quezon City. Siya si Josephine Katama, o mas kilala sa mundo ng showbiz bilang si Josephine Manuel. Paano nga ba umabot sa puntong lansangan na ang naging kanlungan ni Josephine? Ako po si Vilma Katama, kapatid ni Josephine Katama, kilala bilang si Josephine Manuel. Ang wish ko po sa kapatid ko ay magkaroon ng maayos at permanenteng matitiran na makakatulong sa kanyang kalagayan. Kilalang sexy star at leading lady noong 1978 hanggang 1986 si Josephine Manuel. Nakatambal niya sa pelikula ang maraming mga sikat na action star, pati na rin ang hari ng pelikulang Pilipino na si FPJ. Pero lahat ng tagumpay at ipon ni Josephine Manuel ay nawalang parang dula. Namasukan si Josephine bilang labandera at kasambahay hanggang sa nanirahan na siya sa kalye. Ngayong hapon, matutunghayan po natin ang kwento ng buhay ni Josephine Manuel. Kung paano mula sa makinang na buhay ng showbiz ay nasadlak si Josephine sa ilalim ng liwanag ng mga poste ng lansangan. Ang mga bituin, langit na rin ang mabuhay ng isang araw pa. Sa maalindog niyang katawan, mestisang kutis at mapang-akit na ganda. Naging bentahe ito ni Josephine Manuel para bumida sa ilang mga pelikula noong 80s. Nagawa mo kung manika. Kailan mo gusto? Kamla ako pinaglalaruan. Nakipagsabayan siya sa ilang mga tinitingala na sa showbiz, gaya ni Lito Lapid, Dante Verona, Paquito Diaz, Alam ko lang, nagkakaganyan mo eh. Patay lang si Putol. Isang balisa ka na. at maging si The King Fernando Poe Jr. Pangarap ko talaga mag-artista. Kala ko kasi malaking kita, kikita, kaya yaman ka, ganun. Nagsimula raw mag-extra sa pelikula si Josephine noong 16 anyos pa lang siya. Sa tulong na rin ng kanyang ama na nagtatrabaho sa mga movie production noon. Wala pa akong dialogue noon, tsaka dadaan ka lang, extra, tsaka kain ka lang. Mula sa pagiging extra, nabigyan ng tsansa si Josephine na bumida sa mga sexy na pelikula. Nahihiya akong may artista akong kapatid, pero sa other side naman, mas natutuwa naman din ako. Ng bahay eh. Wala mo. Nahihiya ako kasi supposed to be bold star siya, di ba? Na linya sa mga bold series. Siyempre parang, ay, yung ate niya bold star, di ba? Miguel, ma'am! Kita siya. Nakakas na nakanap sa mga pinagpakukulang. Di mo buti na upunta ka dito. Miss kita. Nakita ko ang galing-galing mo ah. Kamusta ka naman? Okay naman, salamat. Pala. May sahod na ako! Pero ito na sa ngayon. Ito na yung sasyo na. Pagkasyahin niyo muna sa bahay. Si nanay, para sa natin. Maraming salamat, ate. Natutulungan niya rin ako kahit paano, lalo na nung medyo may pera siya. Natutulungan niya kahit financially. Mahilig naman siya tumulong kahit sa mga iba namin kamag-anak, pinupuntahan niya. Generous naman ang ate ko pag may pera. Ayan, ganun siya. Pero ang maningning niyang karera, lalamlam din pala kalaunan. Pag nandun ka na, kailangan mayaman ka. Hindi naman ako mayaman, kaya 7 taon lang bali ang tinagal ko sa pelikula. Sa damit na lang, di mo pwede ulit-ulitin. Hindi ka pwede magsuot ng paulit-ulit. Kaya magastos. Nakabili tuloy ako ng kotse nung wala sa oras dahil kailangan may kotse ka.
unti-unting nagpaalam sa showbiz si Josephine. Kasabay nito ang unti-unti na ring pagkawala ng kanyang kabuhayan. Ang agad niyang tinakbuhan, ang nakababata niyang kapatid na si Vilma. Wala na. Nakasakit na buhay ko ngayon. Wala na. Ate, parang anong nangyayari? Wala na pang project. Wala na. Paano tayo? Paano tayo, Vilma? Paano tayo? Ate, kumalma ka muna. Kumalma ka muna. Ano nangyayari? Te. Paano tayo, Vilma? Kahit pa mahirap Ayoko na. Wala na. Nakasakit na buhay ko ngayon. Wala na. Paano tayo, Vilma? Umuwi siya din sa akin, may dami siyang dala. Tapos sabi niya, may lagi siyang bumibili ng dyaryo. Yung mga ads doon. Ads, nandun siya sa mga ads. Titingin siya, tapos, ay ma, aalis ako, may agency akong pupuntahan. Ganun lang siya sa akin. O, bigyan mo muna ako ng pamasahe. Sabi ko, di bibigyan ko naman siya. Pagkakatulong ang naging hanap buhay ni Josephine matapos mamaalam sa pag-arte. Tatlumpung taon din daw siyang namasukan sa iba't ibang mga amo. Enjoy naman ako sa pagkakatulong kasi nga libre ng bahay mo, libre ng pagkain mo, sweldo ka na lang, ganun. Kaya enjoy na enjoy ako magkatulong. Sabi sa kasi ng amo ko, mabuti sa'yo, Josephine, maglaba-plancha ka na lang, mas maigi kaysa mag-all around ka. Kasi mahirap ang all around. Lahat ng masarap ng pagkain ng mayaman, nakakain mo. langit na rin. Pero hindi raw palaging may among handang tumanggap kay Josephine. Kaya habang naghahanap ng bagong bahay na kaya niyang pagsilbihan, Ang mabuhay ng isang araw pa. lansangan ang nakita niyang tahanan. Kaya naman ako nasa lansangan, yun nga, nag-aantay ako ng amo. Habang walang amo, nagpapalimos ako, kumikita ako ng 500. Ngunit sa pagtagal, wala nang mapasukang trabaho si Josephine. Pero may isang handang tumanggap ulit sa kanya, ang lansangan, na mula noon ay naging kasakasama na niya sa pang-araw-araw. Hila-hila ang malaking bayong, laman ang kanyang mga gamit. Binabagtas ni Josephine ang ilang mga kalsada sa Maynila para makapanlimos. Ang area ko, Ortigas, Guadalupe, Cubao, Ayala, marami, Luneta, Baywalk. Sa isang litratong kuha ni Vilma nang binisita niya si Josephine, kita ang nakababahalang kalagayan ng kanyang kapatid. Tumawag siya sa akin kasi may cellphone naman siya kahit keypad lang. Nakontak na ako. Sabi niya, puntahan mo ako sa may EDSA. Ate, ano ba yan? Nakita ko sa nakalatag yung mga item niya. Yung mga kung ano-ano mga abubot-abubot. Dito ako nagkaka-prayer. Trabaho ko. Naiyak ako dahil cellphone na ate ko yun. Puno man ng araw-araw na pag-aalala at takot si Vilma para sa kanyang ate, hindi raw nito magawang manatili sa bahay ng nakababatang kapatid. Isa ka nakatira dyan. Ayaw mo umuwi ng Bulacan? Wala nga akong gagawin sa Bulacan. Hindi, mag-stay ka na lang doon sa amin sa bahay. Alam mo ba yun? Ayoko, hindi ako uuwi doon. Mas masaya, mas maganda dito. Marami akong Eh, may 500 a day nga ako. Hindi ko nga maiiwan-iwan yung 500 a day ko. Pagpapalinis. Kung ano nung gagawin ko sa Bulacan, may kumikita ako ng 500 araw-araw. O habang nag-aantay ako ng amo, may kinikita ako sa lansangan. Kaya ako tumagal sa lansangan kasi meron.
Tapos pag mabigat na yung bagahe ko, umuwi ako ng Bulacan. Natamba ko sa Bulacan yung mga gamit ko. Walang gagawin sa Bulacan, walang pagkakakitaan sa Bulacan. Yakap-yakap ng usok, ingay at gulo. Sa kalsada nahanap ni Josephine ang kanyang tahanan at pagkakakitaan. Buhay ng isang araw pa. Wakas hanggat may bukas. Sa pagbagtas ni Josephine sa lansangan, sumusulpot ang pag-asa ng mas maayos na buhay. 2 beses siyang sinagip mula sa paninirahan sa kalsada. Yung unang rescue niya, sa Luneta daw siya. Dinala siya sa Boys Town. May matatanggap daw kami negosyo. Ewan ko kung paano nila iaabot yung negosyo na sinasabi nila. Nakapirma na kami doon. Ang inaasahang negosyo ni Josephine, hindi dumating. Kaya naging laman ulit siya ng lansangan ng ilang taon. At noong Nobyembre 2022, muli siyang na-rescue at saka pinatira sa isang temporary shelter sa Quezon City, kung saan siya ngayon nananatili. Sa kwartong ito na umiikot ang buhay ni Josephine. Kasama niya rito ang ilan pang mga senior citizen na nangangailangan ng pagkalinga. Katapat ang telebisyon. Dito sa kanyang higaan tumatakbo ang oras ni Josephine. Kain ka lang, wala kang gagawin dito. Kaya sabi ko, kailangan makauwi na. Enero 2023 nang nakausap ng mga social worker si Vilma. Maayos man ang pananatili ni Josephine sa loob ng shelter, polisiya raw nila na kapag may pamilya ang na-rescue ay kailangan itong pauwiin. At kung maaari, hanggang 2 taon lang ang pananatili roon. Si Josephine, higit 3 taon na sa kanilang pasilidad. Kailangan daw i-release si ate. Sabi ko, wala pa po akong paglalagyan sa kanya. Baka pwede po maghahanap muna ako ng pwedeng fit sa kanya na shelter. Pumunta dito ng taga-DSW, nakita naman nila, hindi pa ganito itong bago. Nakita naman nila, hindi talaga pwede si ate dito. Dahil magulo ng mga bata, mag-isa magiging komportable. Aminado si Vilma, malaki ang pangangailangan ngayon ng kanyang ate. Ngunit wala raw siyang sapat na kakayahan na maibigay ito sa ngayon. Gusto niya kasi meron siyang sariling lugar. Wala pa akong pera para mapagawan ka ng bahay na o kaya sarili mong kwarto. Ang gusto ko lang talaga mangyari sa kanya, yung meron siyang mapupuntahan at maaalingin maayos siya. Ay ng isang araw pa. Nais namin na mabigyan ng bagong pag-asa si Josephine. Kaya amin siyang sinundo mula sa bahay Aruga. Kita kay Josephine ang pagkasabik nang makalapit na siya sa kapatid. Bago umalis, formal na nirelease si Josephine mula sa pasilidad. Ayan, nanay, ibibigay ko ng discharge paper tsaka yung medical certificate mo kay kapatid, kay Ma'am Vilma kasi i-release na kita sa kanya. Ayan, nagpakabait ka sa kanya, ha? Ang mga nag-alaga sa kanyang social worker, labis din ang pasasalamat kay Josephine. Makabait ka na yan. Mamabis ka namin. Salamat. Thank you, kasi tinulungan mo ako sa mga pagtiklop ng mga labahan ko na damit. Kung kami kalaman ka na mag-ingat ka doon. Salamat sa kanila. Sa pagpapaalam ni Josephine, sa tahanan niya ng higit 3 taon. Ano kayang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa labas nito? Hello po, magandang hapon po. Kamusta po? Kamusta po si Vicky po? Welcome po sa Wish ko lang. Ganda-ganda nyo pa rin. So, siguro close na close kayo kasi 1 year lang magkasunod kayo. At kamusta yung dynamics nyo growing up? Hindi po kami lumaking sabay. Lumaki po ako sa lola, kasama niyo. Ang lola po. Sige Ako nga, sa mother ko po. Ah, Naghiwalay po kasi yung parents namin, kaya naghiwalay din po kami.
Hindi po, nagbibisitahan lang po kami. Bibisita po ako sa kanila, bumibisita po siya sa amin. Wala pa kami masyadong bonding moments na ako. Kasi may kalayo. May kanya-kanya kami bahay. Pero may communication po kami sa system. Click ba kayong dalawa? Get along kayong dalawa? Or Sadik po kami sa isa't isa, hindi po kami magkasama kasing lumaki. Oo. kailan kayo tumakbo sa kapatid yung si Vilma? Nung parang, syempre minsan tayo pag may mga dinadala tayong problema, di ba? Parang, sino pa ba ang tatakbuhan natin kundi kapatid natin, di ba? Madalas pag may problema po ako sa kanya, automatic. Kaya binibigay ko na lang pengkos na, pero pag once na tumawag siya, andyan ang baklo sa kanya. Oo. Pero, ate, puntahan mo ako dito kasi ganito, gano'n. Hindi ko puntahan ko naman siya kung nasaan siya. Saan banda? Nakakalapin ko siya. Pero papauwiin ko sa bahay. Sa kanila ako uwi dyan pag may pera. Gusto niyo pa rin ho sa kalye? Ang sarap nga po sa kali, malamig eh. Anong nagiging reaksyon ng mga tao pag nakikita kayo? May nakakakilala ba ho sa inyo? Wala naman po, hindi naman po pinapansin ng mga tao. Oo. Wala po, tinutulungan po nila ako. Oo. Kaya nabuhay po ako sa lansangan. Ano yung nilulook forward nyo para sa'yo, para sa kapatid nyo? Para sa sister ko po is maging maayos lang siya. Kasi hindi ko naman po kaya ibigay yung talagang gusto niya. Ayan ho. Ngayon po, alam niyo naman dito po sa Wish Ko Lang, meron tayong mga hinandang sorpresa na sana makakapagpasaya sa inyo. Lalo na po sa inyo. Salamat po. Tignan nyo naman, di ba? Yan ang mga pinagbidahan yung pelikula. Naalala nyo yan? Opo, ma'am. Ayan. Di ba ang sarap gunitain? Yung nakaraan, di ba? Opo, ma'am. Magandang-maganda pa rin kayo, Nako, alam mo, Vilma, nabanggit nyo, di ba, na gusto nyo ng maayos na buhay para sa kapatid yung si Josephine. Dadalhin po namin kayo. Buhay ng isang araw pa. Nako, alam mo, Vilma, nabanggit nyo, di ba, na gusto nyo ng maayos na buhay para sa kapatid yung si Josephine. Dadalhin po namin kayo sa Cebu. Thank you, ma'am. At tayo nung bahala sa ticket nyo po, papunta doon. Sa Cebu City, naghihintay na ang isang pasilidad na bukas palad na tutulong kay Josephine. Pupunta tayo sa Cebu, di ba? Para doon tayo magkakaroon ng bagong buhay. Na sana maging mas komportable po kayo doon. Siyempre, bago lumipad pa Cebu, inihanda na namin ang mga bagong gamit para kay Josephine. Meron po tayong mga damit para po sa inyo at maleta para makapag-impake na kayo ng mga gamit nyo. Tapos eto, meron po tayong mga gamot at mga vitamins para po sa inyo at mga sapatos, mga sari-saring kakailanganin niyo po, mga personal effects po. Si Vilma, amin ding hinandugan ng isang negosyo package ng mga school supply. Tapos eto po, bibigay po natin sa facility po. Para at least matustusan po yung mga pangangailangan niyo sa pang-araw-araw. Para sa kanila. Salamat po. Yan po. Sana matuwa ho kayo doon sa facility. Salamat po. Hinihintay na ho kayo doon. Opo. Excited na silang i-welcome po kayo doon. Ma'am, maraming salamat po. Agad na tumulak pa Cebu sina Josephine at Vilma. Sa kanilang pananatili roon, nagkaroon ng oras ang magkapatid ng magkasama. Sandaling nakapagpahinga. At nakalibot pa sa ilang mga puntahan sa Cebu City. Tumuloy na ang aming team kasama sina Josephine at Vilma para sa aming malaking sorpresa. Ang pasilidad na ito ang magiging simula ng bagong tahanan at bagong buhay para kay Josephine. Pagbaba ng sasakyan, unang sumalubong sa kanya ang dati ring artista na si Lito Gruet. Hello! How are you? No, you remember me? Kumusta ka na? Kumusta ka na, Vilma? Kumusta? Welcome to Safe Haven and Bai Foundation. Grabe po. Hi, si Jen po. Ako po yung Mukhang namukha ni Josephine ang isa sa mga sumalubong sa kanya. Si Berta. Kilala mo ko. Sa pasilidad din ito naninirahan ang dati ring artista na si Brandy Ayala.
O Josephine, eto, kilala mo si Brandy. Brandy, naalala mo si Josephine, di ba? Parehas tayo mga 80s na, artista nun eh. Nandito ka ngayon sa Safe Haven, no? Tsaka yung Bay Foundation mag-aalaga talaga sa'yo. Dito ka gagaling, gaganda ka ulit talaga. Para ready to face the world ulit tayo. So, ano mga ginagawa natin? A building side. So ito yung lugar mo. Inilibot na rin si Josephine sa kanyang magiging tirahan sa loob ng Safe Haven. Ate Josephine, welcome to your new room po. Ito yung magiging room. Bed mo, kasama mo si Ate Brandy, yung artista mo dati, tsaka yung nurse natin. Salamat po, Salamat. Wala naman po, God is good. Dito sa kwartong ito, magsisimula ang pagbabago para kay Josephine. Siguro'y mas magiging madali ang muling pagbangon ni Josephine, lalo pat kasakasama niya ang mga dating kaibigan sa industriya. Masaya po. Masaya, di ba? Hindi ka ma-out of place dito. Nung na-rescue namin muna si Brandy, ay talagang natuwang-tuwa ako. Nalaman ko si Josephine was also in a same situation. At sabi ko rin sana ma-rescue din namin. Or maybe we could give her a better life or a chance to be able to rebuild herself, redeem herself, and give her back her dignity and self-respect, no? And I'm happy, talagang truly happy na God found a way na eto na siya, nandito na siya, no? Para masiguro ang kalusugan ni Josephine, nagkaroon din siya ng check-up sa kanilang facility doctor. Yung community namin is a community of helpers, multidisciplinary. So mayroong psychiatrists, medical doctors, mga OT. There is so much hope na life can always get better. Anyone can have a new beginning. Anyone can have a fresh start. And anyone can have a new season. Buksan mo nga, Ate, yan, para may surprise sila. Sa akin ba to? Buksan mo nga, open mo nga. Akin to. Open mo nga. Ano kaya to? What? Ang ganda! Sa litratong aming handog, sana'y maging paalala ito na minsan may isang Josephine Manuel na naabot ang kanyang pangarap na kinang. Si Vilma, emosyonal na nagpaalam sa kapatid. Alam mo naman, namimiss kita. Pero huwag kang mag-alala. Dadalawin kita lagi dito. Pag nagkaiton ako ng pamasahe. Pero okay naman ako eh. Okay ka na dyan. Okay ka lang dito, ha? Huwag kang magagalit sa akin. Iiwanan kita dito, ha? Kasi kailangan kong ma-safety ka eh. Kasi ayoko na sa karisada ka. O, yakap mo nga ako kung talagang mahal mo ako. Yakapin mo nga ako. Dali na. Migil ka. Yakap mo ako, di ba ako mahal? Paano naman ang layo-layo ng Cebu? Mga kapuso, sa panahon ng unos, ang takbuhan natin ay ang ating mga tahanan. Ito ay ang magsisilbi nating proteksyon mula sa sama ng panahon. Ganito rin sa buhay. Sa oras ng matitinding mga pagsubok, uuwi tayo lahat sa ating tahanan, sa ating pamilya. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, tulad ni Josephine, ang wish na yan, ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod, lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko